Ako si Junjun. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa Albay. Tahimik ang lugar namin. Kaunti lang ang bahay. Karamihan gawa sa kahoy at yero. Kapag umuulan, rinig ang patak sa bubong. Kapag gabi, madilim. Iilan lang ang ilaw. Mahirap lang kami. Ang tatay at nanay ko ay nag-iikot araw-araw para magbenta ng bakal at bote. Maaga silang umaalis. Minsan tanghali na akong umuwi. Kapag walang nabenta, wala ring ulam, sanay na kami roon. Kanin lang, minsan asin, minsan wala talaga. Ako naman, bata pa lang ako tumutulong na. Kapag walang pasok, pumupunta ako sa bundok. Doon ako kumukuha ng kahoy na panggatong. Minsan din nyog, kahit hindi amin ang puno, umaakyat ako. Kailangan naming mabuhay. Hindi ko kinatatakutan ang bundok noon. Sanay na akong mag-isa. Alam ko ang mga daan. Alam ko kung saan may ahas, kung saan madulas, at kung saan may bangin. Ang takot ko lang ay ang umuwi ng walang dala. Isang hapon, mag-isa akong umakyat. Mainit ang araw pero mahangin. Tahimik ang paligid. Walang ibon. Walang tunog ng kuliglig. Hindi ko pinansin. Akala ko normal lang. Naglalakad ako sa isang makitid na daan. Damo sa gilid, lupa sa ilalim. May dala akong sako at itak. Naghahanap ako ng tuyong kahoy. Habang naglalakad, may humarang sa dadaanan ko. Isang punso. Hindi ito mataas, hindi rin malaki. Parang bunton lang ng lupa. May kaunting damo sa ibabaw. Nasa gitna mismo ng daan. Huminto ako. Saglit ko itong tiningnan. Wala akong naramdaman. Wala ring pumasok sa isip ko. Sa totoo lang, nainis pa ako. Kailangan ko pang umikot kung iiwasan ko. Bunton lang to, sabi ko sa sarili ko. Kinuha ko ang gamit ko. Sinimulan kong gibain ang punso. Hinampas ko ang gilid. Natanggal ang lupa. Tinapakan ko. Pinagpag ko ang paa ko. Wala akong pakialam. Hindi ako nagdasal. Hindi ako humingi ng paumanhin. Sa isip ko, lupa lang iyon. Pagkatapos, dumaan na ako. Wala akong nakitang kakaiba. Walang hangin. Walang tunog. Wala ring anino. Kaya ipinagpatuloy ko ang pagkuha ng kahoy hanggang sa gumabi. Pag-uwi ko sa bahay, pagod ako. Mabigat ang katawan ko. Akala ko dahil lang sa maghapon akong naglakad at nagbuhat, kumain ako ng kaunting kanin. Pagkatapos, nahiga. Doong gabi nagsimula ang lagnat. Una, giniginaw ako. Kahit balot na balot ako ng kumot, nanginginig pa rin ako. Tapos, biglang uminit ang katawan ko. Parang sinusunog ang balat ko. Pawis na pawis ako pero malamig ang pakiramdam. Kinabukasan, hindi na ako bumangon. Mataas ang lagnat ko. Masakit ang ulo ko. Mabigat ang mata ko. Parang may humihila sa akin pababa tuwing pipilitin kong magising. Anak, bumangon ka. Paulit-ulit na tawag ng nanay ko. Naririnig ko siya pero hindi ko magawang sumagot. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Lumipas ang isang araw, 2 araw. Hindi bumababa ang lagnat ko. Hindi na ako halos kumikilos. Minsan, bumubuka ang bibig ko pero walang lumalabas na salita. Minsan, napapabulong ako nang hindi ko alam ang sinasabi ko. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na talaga ako nagising. Akala ng nanay ko, patay na ako. Iyak siya ng iyak. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang noo ko. Mainit pa rin daw, pero hindi na ako tumutugon. Habang ang katawan ko ay nakahiga sa kama, ang diwa ko ay nasa ibang lugar na pala. Hindi ko namalayan kung paano. Basta bigla na lang akong nandoon. Nakatayo ako sa isang lugar na hindi ko pa nakita noon. Malawak, pantay ang lupa, maputi ang langit. Walang araw pero maliwanag. Tahimik. May mga bahay doon. Hindi kahoy, hindi rin semento. Hindi ko maipaliwanag. Basta kakaiba. May nakita akong mga tao. Marami sila. Nakatayo sila sa malayo. Nakatingin sa akin. Lumapit sila isa-isa. Nung una, kinabahan ako. Iba ang itsura nila. Itim ang balat nila. Maliit ang katawan. Pula ang mata. May pangil ang ngipin nila. Hindi mahaba
pero halata. Pero hindi sila galit. Ngumiti sila. May isang lumapit sa akin. Babae. Inabot niya ang kamay niya. Pagod ka, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko siya naintindihan. Hindi siya nagsalita sa Tagalog. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Dinala nila ako sa loob ng isang bahay. Pinaupo nila ako. May inilapag silang prutas sa harap ko. May inumin din. Malinaw ang tubig. Malamig sa pakiramdam. Kain, sabi nila. Kumain ako. Matamis ang prutas. Masarap. Parang gumaan ang katawan ko. Nawala ang pagod ko. Araw-araw bumabalik ako sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung ilang beses. Hindi ko rin alam kung gaano katagal. Wala kasing araw at gabi doon. Palagi nila akong pinapakain. Palagi silang mabait. Hanggang sa isang araw may inilapag sila sa harap ko. Isang mangkok ng kanin. Pero hindi ito puti. Itim ang kanin. Tumingin ako sa kanila. Ngumiti pa rin sila. Kanin, sabi nila. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta may kung anong kumurot sa dibdib ko. Nung hahawakan ko na ang kutsara, may narinig akong boses. Junjun. Mahina. Malayo. Tumingin ako sa paligid. Wala akong makita. Tapos may isa pang boses. Matanda. Mabagal magsalita. Huwag mo kainin ang itim na kanin. Nanlamig ang katawan ko. Bigla akong tumayo. Nag-iba ang itsura ng mga nilalang. Hindi na sila nakangiti. Lumapit sila sa akin. Kain, ulit nila. Umatras ako. Bigla akong tumakbo. Hindi ko alam kung saan. Basta tumakbo ako. Naririnig ko ang yabag nila sa likod ko. Mabigat. Marami. Hindi ako huminto. Hanggang sa may nakita akong liwanag sa malayo. Isang maliit na liwanag. Doon ako tumakbo. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis. Hindi ko rin alam kung gaano katagal. Basta ang alam ko, kapag tumigil ako, maabutan nila ako. Ramdam ko ang hinga nila sa likod ko. Mainit, mabigat, parang dumadampi sa batok ko. Habang tumatakbo ako, napansin kong nag-iiba ang paligid. Ang lupa ay hindi na pantay. May mga bitak, may mga hukay, may mga kamay na parang sumusulpot mula sa lupa. Hinahawakan ang paa ko. Hinahatak ako pababa. Bago pa man ako makatayo, may humawak sa binti ko. Malakas ang kapit. Malamig ang kamay. Sumigaw ako. Hindi ko alam kung may nakarinig. Pinilit kong gumapang. Kinagat ko ang labi ko. Tinulak ko ang kamay. Nawala ito. Parang usok. Tumayo ulit ako at tumakbo. Mas lumapit ang mga nilalang. Kita ko na ang mga mata nila. Pula. Walang puti. Kita ko na ang mga pangil nila. Mahaba na ngayon. Basa ng laway. Hindi na sila nagsasalita. Umuungol na lang sila. Malapit na ang liwanag. Parang butas. Maliit. Pero malinaw. Nung malapit na ako roon, biglang may nagpakita. Isang matanda. Nakatayo siya sa gitna ng daan. Payat. Puti ang buhok. Puti rin ang damit. Nakayapak siya. Dito, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Noong sandaling iyon, tumigil ang lahat. Nawala ang ingay. Nawala ang mga nilalang. Nawala ang paligid. Isang iglap lang. Nahulog ako. Nagising ako sa isang iyak. Mabigat ang ulo ko. Masakit ang buong katawan ko. Parang ilhang araw akong binugbog. Unti-unti kong nakita ang nanay ko. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Pula ang mata niya. Maga ang mukha. Hawak niya ang kamay ko mahigpit. Anak, pabulong niyang sabi. May iba pang tao sa loob ng bahay. May kandila. May usok. May dasal na pabulong. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Hindi ko siya kilala. May hawak siyang mga dahon at bote. Albularyo. Sinubukan kong magsalita pero tuyo ang lalamunan ko. Masakit. Parang may nakabara. Nanay, mahinang lumabas sa bibig ko. Biglang napaiyak ang nanay ko. Gising na siya. Gising na ang anak ko. Nagkagulo sa loob ng bahay. May nagdasal. May nagpasalamat. May humawak sa noo ko. 3 araw na siyang ganyan, sabi ng nanay ko sa albularyo.
Akala ko wala na siya. Tumingin ang albularyo sa akin. Matalim ang mata niya. Parang may sinusukat. Ano ang nakita mo? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Natatakot ako. Parang kapag sinabi ko, babalik sila. Pero pilit kong ikinuwento. Sinabi ko ang punso. Sinabi ko ang pag-iba ko. Sinabi ko ang lugar. Ang mga nilalang. Ang pagkain. Ang prutas. Ang inumin. Noong nabanggit ko ang itim na kanin, biglang nag-iba ang mukha ng albularyo. Tumahimik ang lahat. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango ako. Hindi mo kinain. Dagdag niya. Hindi po, sagot ko. Napabuntong hininga ang albularyo. Kung nakain mo iyon, sabi niya, hindi ka na sana nagising. Niyakap ako ng nanay ko. Nanginginig siya. Ang punso, patuloy ng albularyo, ay bahay ng mga nauna. Hindi sila basta-basta. Hindi sila dapat ginagalaw. May 3 uri ng pagkain ang ibinibigay nila. Paliwanag niya. Ang una, para sa bisita. Ang pangalawa, para sa pananatili. Ang pangatlo, para sa pag-aari. Ang itim na kanin, dagdag niya. Iyon ang huli. Isang malaking shoutout sa ating mga tagapakinig. Miss Claudine Marie de Rosas, kay Sir Jerry Echure, at kay Ma'am Evelyn Caldeo Rivera. Maraming salamat po.